Nagsimula ang kwento nang dumating si Princess Stella Vermilion sa Japan. Si Iki Kurugana, na isang naghahangad na maging magical knight, ay nagpatay ng telebisyon pagkatapos niyang marinig ang balitang ito. Si Stella Vermilion ay tinanggap sa Hagon Academy. Ang akademya ang may pinakamataas na marka sa paggawa ng mga magical knights. Siya ang pangalawang prinsesa ng imperyo ng Vermilion, at sinabi na si Stella ang pinakamalakas at pinakamagaling na kabalyero. Naisip ni Iki ang tungkol sa mga stereotype na ginawa ng mga tao, na kung ano ang magiging ikaw ay napagpasyahan na sa oras na ikaw ay ipinanganak. Sinimulan ni Iki ang kanyang pagsasanay at isinaman ang kanyang espada, ang intenso. Gusto niyang maging blazer, isang espesyal na nilalang na maaaring magpakita ng sariling kaluluwa bilang baluti. Tinatawag din silang Magical Knight at inaprubahan ng internasyonal na organisasyon. Pagdating ni Iki sa bahay niya, nakita niya ang sapatos ng isang tao na si Stella na nagpapalit ng damit, at nahihiya siyang makita si Iki, at ang masaklap pa, ay tinanggal niya ang kanyang t-shirt. At sa ginawa niya, si Stella ay sumigaw at sinampal siya, na nagdala sa kanya sa opisina ng direktor, kung saan sinabi sa kanila ng direktor na sila ay mag-roommate, dahil si Iki ang may titulong pinakamasama at si Stella ang pinakamalakas sa akademya, at ito ang magiging pinakamahusay na combination. Noong una, tinanggihan ni Stella na siya ang maging kapareha ni Iki, ngunit dahil sa babala ng direktor na ma-expel sa akademya, binigyan ni Stella ng 3 kondisyon si Iki upang maging kanyang roommate. Hindi ka pwede magsalita, hindi mo pwede imulat ang iyong mga mata, at hindi ka maaaring kumuha ng hininga sa loob ng kwarto. Hiniling ni Iki na kahit makahinga lang, ngunit tumanggi si Stella, dahil iniisip niya na aamuin siya ni Iki. Ngunit dahil sa hindi pagkakasundo ni Iki at Stella, nagpa siya ang direktor na gumawa ng isang mock battle, isang labanan kung saan walang pisikal na pinsala, ngunit nakakaubos ng pisikal na lakas ng ibang tao, at sino man ang manalo ay makakapagpas siya sa mga patakaran ng kanilang silid. Makalipas ang 1 oras, nagsimula ang labanan sa 4th training field, at pagkatapos ng matinding laban ni Iki at Stella, sa wakas ay natalo ni Iki si Stella. Dahil matagal na simula noon, nakalimutan na niya ang pakiramdam ng matalo. Sinabi ni Stella sa direktor, na pumunta doon upang suriin ang kondisyon at nagtanong tungkol kay Iki. Sinabi niya na naubos ni Iki ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa 1 minuto, at ito ay isang malakas na teknik na maaaring gawin ng 1 beses lamang sa 1 araw. Siya ay higit na naubusan ng lakas kaysa sa kanya, ngunit hindi ito nagbabanta sa buhay. Tinanong ni Stella ang ranggo ni Iki at tinanong kung paano maaaring gumanap ng ganito ang isang lalaking rank F lamang. Ang mga ranggo ay nakabatay lamang sa blazer, at hindi sinusuri ang iyong swordplay at mga pisikal na paggalaw. Tumugon ang direktor na naglalarawan kay Iki, at sinabi sa kanya na matuto ng isang bagay mula sa kanya, hindi ito makakaaksaya ng kanyang oras. Habang natutulog si Iki, pumunta si Stella doon para gisingin siya, pero napunta sa ilalim ni Iki ang kamay niya. Sa pagsisikap ni Stella na palayain ang kanyang kamay, nagising si Iki at tinanong si Stella kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil dito, nagulat si Stella at nauntog sa kisame, at nasugatan ang kanyang ulo. Hiniling ni Stella kay Iki na patawarin siya habang nilalagyan niya ng bandage ang kanyang ulo, kaya pinaalalahanan siya ni Iki tungkol sa kondisyon sa labanan at hiniling sa kanya na maging roommate sila. Samantala, naisip ng isang batang babae na naglalakbay sa tren ang malupit na katotohanan na nagtatago sa mapayapang mundo, at ang taong minamahal niya ng lubos ay nagtitiis ng matinding sakit sa loob ng mahabang panahon. Walang nagmamahal sa kanya, maging ang kanyang ama, ina, o sinuman, at handa silang saktan siya ng higit pa kaysa sa ginagawa nila ngayon, ngunit ibibigay niya sa kanya ang lahat ng pagmamahal at pangangalaga na hindi ibinigay sa kanya ng mundo. Ngayon ay ang pagpasok at pagbubukas ng seremonya ng Hagon Academy, kung saan sina Stella at Iki ay nag-eehersisyo araw-araw. Nakagawian ni Iki ang pagtakbo ng 20 kilometro araw-araw, kaya hiniling niya kay Stella na huwag sumama sa kanya kung ito ay sobra para sa kanya, at wala siyang problema dito. Si Stella ay may makapangyarihang mahika na kaya niyang tumbasan ng kanyang pisikal na lakas. Inalok ni Iki si Stella ng kanyang sports drink, ngunit tumanggi si Stella na inumin ito, dahil iniisip niyang indirect kiss ito. Kaya humingi ng paumanhin si Iki sa kanya, sa pag-aakalang may mga alalahanin siya tungkol sa paggamit ng mga shared object, ngunit pagkatapos nito, ininom ito ni Stella, nilinaw na iba ang dahilan. Ngayon ay napakasaya ni Iki dahil ang kanyang kapatid na babae ay darating sa Hagon Academy, at makikita na niya muli siya pagkatapos ng 4 na taon. Isang bagong guro, si Yuri Oreki, ang ipinakilala sa klase. Unang klase niya iyon, na naisip ni Stella na mukha siyang pagod, ngunit sinabi ni Iki na isa siyang mabuting guro. Ikinwento ng guro sa klase ang tungkol sa selection match para sa 7-Star Battle Festival, at pagkatapos nito, ipinakita sa klase ang mensahe ng direktor na sa taon na ito ay pipili sila ng kanilang mga kinatawan sa pamamagitan ng aktwal na laban, kung saan ang lahat ng mga mag-aaral ay kalahok at hindi lamang batay sa kanilang ability score, na nangyayari hanggang noong nakaraang taon. Magsisimula ang laban sa paaralan sa susunod na linggo, at ang nangungunang 6 na mananalo ay magiging mga kinatawan ng paaralan.
Tinanong ni Stella ang guro tungkol sa bilang ng mga laban, kaya sumagot siya. Ang schedule ng laban at ang kanilang kalaban ay ipapaalam sa mga estudyante sa pamamagitan ng kanilang mga email sa kanilang student ID, kaya kailangan nilang suriin ng regular. Kailangan nilang lumaban ng higit sa 10 laban bawat tao, at magkakaroon ng isang laban kada 3 araw. Kung sino man ang ayaw lumaban, maaari silang umatras sa laban. Hindi ito makakaapekto sa kanilang mga marka, ngunit hinihikayat sila ng guro na subukan. Dahil isang beses kada 3 araw ang laban, naisip ni Iki na magagamit niya ang kanyang ito Shura. Ngunit biglang, habang nag-cheer sa klase, ang guro ay nagsuka ng dugo at bumagsak. Nataranta ang buong klase. Pagkatapos nito, pumunta sina Iki at Stella upang makita ang guro. Sinabi sa kanila ng guro na sumusuka siya ng hindi bababa sa 1 litro ng dugo bawat araw, at ngayon ang araw ng pagdiriwang, kaya hindi niya nais na magkaroon ng hindi malusog na hitsura sa kanyang mukha. Nagpasalamat si Iki kay Yuri dahil tinanggap niya ito sa paaralan. Pagkaraan ng ilang oras, tinanong ni Stella si Iki tungkol sa nakaraang taon, ngunit sinabihan lang siya ni Iki, na sinabing hindi siya nakakakuha ng anumang mga klase, at walang standard na pamantayan para sa marka ng kakayahan ng isang tao. Biglang lumapit kay Iki ang isang babae, si Kagami Kusakabe, kaklase ni Iki, at hinawakan ang braso nito. Tagahanga siya ni Iki, at nagustuhan niya kung paano natalo ni Iki si Stella sa mock battle. Nag-iisip siyang magsimula ng isang newspaper club at gusto niyang si Iki ang nasa front page ng unang issue, kaya gusto niyang makapanayam si Iki. Matapos makita ito, nagselos si Stella at aalis na sana roon nang biglang dumating si Shizuko, ang kapatid ni Iki, at hinalikan si Iki sa lobby nito, na lalong ikinainggit ni Stella dahil hindi karaniwan sa kanyang bansa ang paghalik sa isang kuya ng ganito. Nagalit si Stella kay Iki dahil hinayaan niyang magpatuloy ang ganitong sitwasyon. Nagalit din si Shizuko kay Stella dahil sa pag-abala sa kanilang pag-uusap dahil hindi niya ito kamag-anak, ngunit sinabi sa kanya ni Stella ang tungkol sa kanilang relasyon, na si Iki ang kanyang master at si Stella ang kanyang lingkod, na ikinagulat ng lahat. Nang marinig ito ni Shizuko, nagalit siya at sinubukang patayin si Stella, habang tubig ang elemento niya at apoy ang elemento ni Stella. Sinubukan ni Iki na pigilan sila, dahil hindi pinapayagang makipaglaban sa loob o labas ng paaralan, ngunit hindi sila huminto. Pinagtatawanan ni Stella ang hitsura ni Shizuko, kaya ganoon din ang ginawa ni Shizuko, at biglang may sumabog dahil nagbanggaan ang kanilang mga elemento. Dahil iyon ang kanilang unang araw, hindi sila sinuspinde ng direktor ngunit binigyan sila ng parusa ng paglilinis ng 27 palikuran ng babae sa loob ng 1 linggo, pagkatapos lang nito ay saka lamang sila makakauwi. Sa dormitoryo ng mag-aaral ng Hagan Academy, nakita natin sina Stella at Shizuko na nagsimula ng kanilang pagtatalo tungkol sa paglayo kay Iki, at sa panahon ng pagtatalo, nalaman ni Stella kung paano tinatrato si Iki sa kanyang pamilya na parang hindi kailanman umiral. Pagkatapos nito, pumunta si Shizuko sa kanyang silid, kung saan nakilala niya ang kanyang kasama sa kwarto, si Nagi Arisuan. Sa sumunod na eksena, nakita natin si Stella na patuloy na iniisip kung ano ang ibig sabihin ni Shizuko, na parang hindi siya nag-e-exist. Pagkatapos ay dumating si Iki, at tinanong ni Stella si Iki tungkol sa kung paano siya tinatrato sa kanyang pamilya. Kaya sinabi sa kanya ni Iki na ang isang samurai na nagngangalang Raima Kurugana, na nanguna sa Japan sa tagumpay sa nakaraang digmaang pandaigdig, ay ang kanyang lolo. Siya ang lalaking gustong tularan ni Iki. Ang Kurugana ay gumawa ng mga mahuhusay na blazer sa loob ng maraming henerasyon, kaya tinatawag silang isang kilalang pamilya, ngunit si Iki ay hindi likas na nabiyayaan, kaya ang kanyang mga magulang at mga kamag-anak ay tinatrato siya na parang hindi siya umiiral. Walang upuan para sa kanya, kahit nasa mga kaganapan sa pamilya. Isang taon sa isang New Year's party, hindi na nakayanan ni Iki, kaya umalis siya sa kanyang bahay, at nang napagtanto niya na talagang naging masama ang panahon, naligaw siya. Inihahanda ni Iki ang kanyang sarili para sa kamatayan, nang ang kanyang lolo, si Samurai Raima, ay nagpakita sa kanyang harapan. Sinabi sa kanya ng kanyang lolo, ikaw ang pinakamahina. Kung gayon, hawakan mo ang damdaming yan, iyan ang patunay na hindi ka pa sumusuko sa sarili mo. Si Raima ang nagudyok kay Iki at iniligtas siya. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Iki na maging katulad ng kanyang lolo. Kapag siya ay nakatagpo ng mga tao sa parehong sitwasyon na pinagdaanan niya, masasabi niya ang kanyang mga salita sa kanila, at maging ang uri ng tao na gusto ni Iki. Kaya't nagsimulang magsanay si Iki ng mag-isa upang maging malakas sa kanyang sarili, dahil walang nagtuturo sa kanya. Sa kanilang pag-uusap, naalala ni Stella ang pagkakaroon ng katulad na damdamin noong kanyang pagkabata. Pagkatapos noon, nakapasok si Iki sa paaralang ito, ngunit hindi nagustuhan ng mga tao sa pamilya Kurugana ang ideya na ang isang kabiguan na tulad niya ay magiging isang kabalyero, kaya pinilit nila ang paaralan na pigilan si Iki na makapagtapos sa pamamagitan ng paggawa ng mga karaniwang kinakailangan para kumuha ng klase na nilikha ng direktor noong panahong iyon. Ngunit sa kabutihang palad, nagbago ang direktor, at ngayon si Shinguji Sensei ang bagong direktor. Lumipat ang eksena kay Shizuko kung saan sinabi niya kay Nagi, ang kanyang kasama sa kwarto,
ang tungkol sa kanyang kapatid at ang mga paghihirap na kanyang hinarap. Nagustuhan niya ang kapatid niya dahil mabait ito. Isang araw, nang malaman ni Shizuko kung paano tinatrato ng kanyang pamilya ang kanyang kapatid, hinamak niya sila mula sa kanyang puso, at pagkatapos ay nagpasya si Shizuko na bibigyan niya ito ng pagmamahal bilang ama, pagmamahal ng ina, pagmamahal ng kuya, at pagmamahal ng kapatid na babae sa kanya ng mag-isa. Pagkatapos nito, nakita nating nagluluto ng pagkain si Stella at nasa banyo si Iki. Biglang pumasok si Stella sa banyo at hiniling na hugasan ang kanyang katawan, gaya ng ginagawa ng mabubuting katulong nang hindi sinasabi ang tungkol dito. Pagkatapos, nakita natin sina Iki at Stella na nagsasanay para sa kanilang unang 7-star battle. Ang isang mag-aaral sa ikatlong baitang na nagngangalang Mon Otani ay ang kalaban ni Stella, na may pambihirang elemento ng uri ng sandata. Sinabi ni Iki kay Stella ang tungkol kay Mon Otani, ngunit tumanggi siyang makinig dahil itinuturing niyang pagsasanay ang mga labanang tulad nito at makakatulong ito sa kanya kapag nakatagpo siya ng mga hindi kilalang blazer sa hinaharap. Tumunog ang unang bell at oras na para pumunta sa battleground, ngunit gusto ni Stella na makipag-date kay Iki dahil Sabado bukas at walang pasok ang kanilang paaralan, ngunit nag-aalangan siyang sabihin ito. Samantala, natanggap ni Iki ang mail mula sa kanyang kapatid na si Shizuko, na gustong magpasama sa kanya sa pagsha-shopping, na ikinagalit ni Stella, ngunit tumugon si Iki sa pagsasabing, "Sige, masaya ako para dito." Pagkatapos noon, pumunta sina Iki, Stella, Shizuko, at Nagi sa isang shopping mall, kung saan kumain silang lahat ng ice cream. Samantala, napakaraming goons ang pinasok ang CCTV room, pinabagsak ang mga gwardya gamit ang anesthesia, at bigla na lang nagpaputok ng bala sa banyo kung saan naguhugas ng kamay sina Iki at Nagi, ngunit sa kabutihang palad, sa paggamit ng kanyang kakayahan, naitago silang dalawa ni Nagi, kaya naligtas sila. Ang device ni Nagi ay ang Hermit of Darkness, na maaaring kontrolin ang mga anino at gumagalaw sa mga anino. Pagkatapos nito, nagpunta sila upang i-inspeksyon ang insidente at iligtas sina Stella at Shizuko. Tinawagan ni Iki ang direktor, at nalaman niyang nasa balita na ang insidente nang tumawag ng pulis ang mga tumakas. Ginawa ito ng isang organisasyon na may kasamang blazer, at humihingi sila ng mataas na halaga ng pera, ngunit sa katotohanan, mas gusto nila ang isang bagay kaysa sa pera. Humingi ng tulong ang pulisya kaya tumugon ang direktor kay Iki, at ayon sa kanyang autoridad, inaprubahan niya ang 4 na payagan para sa paggamit ng espiritual na kagamitan sa labas ng paaralan para kay Iki, Stella, Shizuko, at Nagi. Nagpasalamat si Iki sa direktor. Samantala, pinag-uusapan nina Shizuko at Stella kung paano lamang nila kinukuha ang mga bata at babae na hostage. May plano si Shizuko, ngunit kailangan niya ng ilang oras, at para doon, kailangan ni Stella na nasa radar nila hanggang sa maging handa si Shizuko. Nakiusap ang isang babae sa mga goons na pakawalan ang kanyang anak, ngunit sinipa nila ito, kaya nagalit ang kanyang anak at hinagisan ng ice cream ang mukha ng gon, ngunit sinipa ng gon ang bata at sinubukang patayin. Sinubukan siyang pigilan ni Stella, ngunit nagsimulang magpaputok ang gon. Dahil si Stella ay may damit na Empress, wala siyang pinsala sa mga bala. Dumating doon ang boss ng mga goons, si Bisho, at kinulong si Stella gamit ang kanyang device ring, na ang katangian ay krimen at parusa. Ang kaliwang singsing ay sumisipsip ng kriminal na pag-atake sa kanya, at ang kanang singsing ay naglalabas ng kapangyarihang iyon bilang parusa. Habang sinubukan ni Stella na atakihin si Bisho, hinigop niya ang kanyang kapangyarihan gamit ang kaliwang singsing at pinakawalan ang kapangyarihan sa kanyang sarili, itinapon si Stella. Kapalit ng buhay ng mga bihag, hiniling ni Bisho si Stella na humingi ng tawad sa kanya sa pamamagitan ng pagluhod ng hubot-hubad. Pinagmamasdan nina Iki at Nagi ang sitwasyong ito habang itinatago ang sarili. Tinanggap ni Stella ang utos ni Bisho para sa kapakanan ng buhay ng hostage. Pagkatapos mapanood ito, hindi na napigilan ni Iki ang sarili at sumugod, ngunit pinigilan siya ni Nagi sa pamamagitan ng pagpigil sa kanyang anino gamit ang kanyang Shadow Bind power, habang hinihintay ni Nagi na lumikha si Shizuko ng isang mahiwagang barrier. Nang nilikha ni Shizuko ang pader ng mga alon gamit ang kanyang mahiwagang kapangyarihan, ginamit ni Iki ang kanyang kakayahan sa Ito Shiro upang kunin ang mga resources na ginagamit para sa pagkilala ng kulay, ipamahagi ang mga ito upang makatanggap lamang ng kinakailangang impormasyon, at pinutol ang kamay ni Bisho gamit ang Reiko, ang ikapitong sikretong espada, bago pa ma-absorb ng kanyang singsing ang kapangyarihan. Itinutok ng isang dummy ang baril sa ulo ng isang hostage na babae, dahil mayroong isang grupo ng mga dummy na nakatago sa mga hostage, ngunit pinatay sila ni Kurihara gamit ang kanyang hindi nakikitang kapangyarihan. Nagalit si Stella dahil kinuha ni Kurihara ang lahat ng kredito sa pagtalo sa mga masasamang tao at ininsulto din si Iki, ngunit nagsimulang tumawa si Kurihara at sinabihan si Iki na sabihin kay Stella kung paano siya tumakbo mula sa laban dahil takot na takot si Iki. Pinaalalahanan din niya si Iki tungkol sa 7-star battle, na kung saan ay sa pagitan ni Iki at Kurihara, na kumakatawan sa paaralan noong nakaraang taon. Nang maglaon, nakita natin si Stella sa 7-star battle festival kasama ang kanyang kalaban na si Mom Otani, na kilala rin bilang The Heavy Tank.
Ang kanyang armor device ay ang Goliath, kung saan maaari siyang maglabas ng mabigat na pagsalakay. Habang pinataas ni Stella ang temperatura sa labas gamit ang kanyang firepower at sinabi sa kanya na ito ay aktwal na laban, higit na masasaktan siya, hindi katulad ng kanilang mga phantom fight. Nahihirapan si Ma'am Otani sa loob ng armor dahil sa mataas na temperatura, kaya tinanggap niya ang kanyang pagkatalo, at nanalo si Stella Vermilion sa laban. Pinapanood ni Ikki ang mga video ng laban ni Kirihara, kaya tinanong siya ni Stella kung bakit niya ito pinapanood sa buong oras. Kaya sumagot si Ikki sa kanya, dahil kailangan niyang masanay sa kanyang timing. Maaaring itago ni Kirihara ang kanyang sarili at gawing imposibleng matukoy ang kanyang pakiramdam ng presensya, tulad ng isang perpektong stealth camouflage, ang Oborozuki, isa ito sa mga feature ng kanyang device. Ang kanyang paraan ng pakikipaglaban ay sa pamamagitan ng pagbugbog sa kanyang kaaway mula sa isang ligtas na lugar. Sinabi ni Ikki kay Stella na madali para sa kanya na talunin si Kirihara, dahil mayroon siyang espesyalidad sa malawak na mga pag-atake, na madaling mabaligtad ang kanyang hindi nakikitang lugar, ngunit hindi kailanman pinili ni Kirihara na makipaglaban sa mga kalaban na ito. Ang paraan ng pakikipaglaban ni Kirihara ay malayo sa pagiging kabalyero, kaya binansagan siyang The Hunter. Mahirap ito para kay Ikki dahil sa kanyang husay. Nangako si Ikki kay Stella na siguradong mananalo siya sa laban na ito. Tulad ng huling pagkakataon, may koneksyon ng punong pamilya ng Kurugana sa direktor ng paaralan, at nakahanap sila ng dahilan para ma-expel si Ikki sa paaralan. May ilang oras na natitira sa pagitan ng mga laban, kaya pumunta si Ikki sa waiting room, at nangyari ang anunsyo ng labanan, na nagsabi sa kanila na ito ang aktwal na format ng pakikipaglaban at ang kanilang buhay ay maaaring nasa panganib, kaya upang magpatuloy pa at gusto pa rin nilang lumahok, kailangan nilang pindutin ang agree button. Walang pag-aalinlangan, pinindot ni Ikki ang agree button. Magsisimula na ang laban, at 30 minuto na lang ang natitira. Sinubukan ni Ikki na mag-concentrate, nagawa niya ito sa ngayon, at ito ang kanyang unang opisyal na laban. Oras na para patunayan ang sarili. Napuno ng mga estudyante ang ground, at nagkaroon ng pagkakataon ng isang first-year student na makipaglaban kay Knight Shizuya Kirihara. Sa wakas, nagsimula na ang 7-star battle. Ginamit ni Kirihara ang invisible area, na naging dahilan upang mawala siya, ngunit pinatamaan ni Ikki ang mga arrow at kinakalkula ang lokasyon ni Kirihara sa pamamagitan ng pag-backtrack sa direksyon ng mga arrow, dahil ang mga arrow ay hindi invisible. Ngunit sa pagkakataong ito, si Kirihara ay mas makapangyarihan, dahil maaari na siyang maglaho kasabay ng kanyang pinakawalan na mga arrow, at hindi ito mahahalata hanggang sa tumama ito kay Ikki. Kaya't sinabi muna sa kanya ni Kirihara ang lokasyon ng mga arrow at pinaputok ang mga ito. Ganap na nasakop ni Kirihara si Ikki. Sinabi ni Nagi kay Stella na sobrang kinakabahan si Ikki na hindi siya makagawa ng simpleng desisyon. Naalala ni Stella na nang sabihin sa kanya ni Ikki na mananalo siya sa laban, kakaiba ito, dahil hindi si Ikki ang uri ng tao na sigurado sa mga laban. Si Ikki ay nagdusa ng husto sa laban na ito, at hindi siya maaaring kumilos ng normal tulad ng dati. Hindi tumigil si Kirihara at nagpatuloy sa pagtama ng mga palaso sa katawan ni Ikki. Pinagtatawanan niya siya sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na pinakamahina at isang F-rank na estudyante, at ginawa niya ang huling arrow habang pinupunit ang organ ni Ikki, na nagpabagsak sa kanya. Habang hinihikayat ni Stella si Ikki, bumangon siya at ginamit ang Ito Shura para alalahanin ang pagkakasunod-sunod ng mga sakit na natanggap niya at ang mga direksyon nito, ang lalim at anggulo, ang kanyang mga salita at tono ng boses, at sa pamamagitan ng pagsunod sa mga ito, nakuha ni Ikki ang lokasyon ng mga palaso. Gamit ang kanyang bakal na espada, ibinunyag ni Ikki ang logic ng diskarte ng kanyang kalaban at nakuha niya ang pag-iisip ni Kirihara, na dapat tawaging perpektong pangitain, na nagpapakita sa pamamagitan ng caliber. Matapos sirain ang lahat ng pag-atake ni Kirihara, tinalo siya ni Ikki gamit ang kanyang espada, na iwan itong 1 milimetro ang layo mula sa kanya, at sa ganoong paraan siya ang naging panalo. Nagsaya ang mga manunood, at nanalo sa opisyal na labanan sa unang pagkakataon ang lalaking hindi nakapasok sa mga klase noong nakaraang taon. Pagkatapos nito, pumunta si Ikki sa IPS capsule dahil nawalan siya ng lakas gamit ang Ito Shura. Sa medical room, sa wakas ay sinabi ni Ikki kay Stella na gusto niya ito. Masaya siyang nakilala niya ito. Dahil mahal din ni Stella si Ikki, hinalikan niya ito sa mukha. Nais ni Ikki na maging pinakamataas na kabalyero at harapin ang huling labanan kasama siya. Pagkatapos, nanalo si Ikki sa ikalimang laban sa 7-star selection battle na may malinis na galaw. Hindi na siya ang pinakamahina, dahil hindi siya nakoronahan bilang hari. Dahil hiniling ng ilang estudyante na matutunan kay Ikki ang kanyang swordsmanship, pumayag si Ikki na turuan sila, ngunit hindi ito nagustuhan ng ilang senior dahil nagiging sikat si Ikki. Naisip ni Stella na ang pagtuturo ng kanyang swordsmanship sa talented blazer ay maaaring maging kompetisyon ni Ikki, ngunit tumugon siya na gusto niyang turuan sila dahil maaaring mangyari din sa kanila ang masasamang bagay, at kapag natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa malalim na dulo, may pagkakataon na ang kanyang payo ay makatulong sa kanila.
Noong tinuturuan ni Ikki ang mga estudyante ng kanyang swordsmanship sa pamamagitan ng paglalagay ng kanilang timbang sa katawan sa isang binti, sinubukan ng ilang mga seniors na salakayin si Ikki, ngunit nagawa ni Ikki na talunin sila nang hindi ginagamit ang kanyang device, kaya natakot ang mga seniors at hiniling na pag-aralan ang swordsmanship ni Ikki mula sa kanyang sarili. Hiniling ni Ikki kay Stella ang tungkol sa pagpunta sa pool para sa swordsmanship lesson habang darating din si Shizuko at iba pang mga babae, ngunit nagalit si Stella dahil iniisip niya ay walang balak si Ikki na turuan siya, ngunit ipinaliwanag sa kanya ni Ikki na nalampasan na niya ang antas na maaaring maituro ni Ikki, at mayroon silang iba't ibang mga teknik sa paglalaro ng espada. Ang kay Ikki ay tungkol sa panlilinlang, at ang kay Stella ay tungkol sa ganap na lakas, kaya kung maaari niya itong turuan, maaari itong magdulot ng masamang epekto sa kanyang swordsmanship. Nais ni Ikki na si Stella ay maging lampas sa kanyang imahinasyon, at pagkatapos nito, pumayag si Stella na pumunta sa pool kasama si Ikki. Sa pool, sinanay ni Ikki ang mga mag-aaral na pagbutihin ang kanilang kapasidad sa baga sa pamamagitan ng pagre-relax ng kanilang mga katawan sa tubig, sinabi sa kanila na napakasarado natin kapag nasa tubig, at sinabihan silang tumuon sa kanilang panloob na kamalayan at makinig sa kanilang sariling tunog. Natense si Stella dahil gusto niyang makasama si Ikki, at ginugol niya ang kanyang oras sa paghahanap ng tamang bikini, ngunit abala si Ikki sa pagsasanay sa mga estudyante. Kaya sinubukan ni Stella ang ehersisyo na sinasabi ni Ikki sa kanilang mga estudyante, ituon ang lahat ng iyong pansin sa iyong panloob na sarili, ngunit nagulat siya ni Kagami habang nasa ilalim siya ng tubig. Tinanong ni Kagami si Stella tungkol sa kanilang relasyon, ngunit nag-aalangan si Stella na sabihin ito. Pero kahit papaano, ginawa ni Kagami na ihayag ni Stella ang kanyang nararamdaman tungkol kay Ikki. Nagtanong pa si Kagami tungkol sa kanilang relasyon, ngunit sinabi sa kanya ni Stella na walang nangyari sa pagitan nila sa loob ng 2 linggo. Gustong kumilos ni Stella ng mas higit pa na parang asawa, pero nasabi niya na kung gagawin niya iyon, iisipin ni Ikki na si Stella ay isang malibog na babae, at nakakahiya para sa isang babae na sabihin iyon. Kaya sinabi sa kanya ni Kagami na makipag-usap kay Ikki, lalo na kapag hindi ito nagbubukas sa kanya, dahil ang mga lalaki ngayon ay may kagustuhan sa hindi agresibo o di-confrontational na pag-uugali, at maaari silang tumakas kung hindi agad kumilos si Stella. Nasasabik ni Kagami si Stella habang sinasabi niya sa kanya na si Ikki ay gumagawa ng masamang tingin sa pamamagitan ng pagtingin sa kanyang bikini at tinawagan si Ikki. Kaya pinuntahan ni Ikki si Stella, at gaya ng sinabi ni Kagami na gustong pag-usapan ni Stella ang ilang mahahalagang bagay. Tinanong ni Stella si Ikki tungkol sa kanyang bikini, at sinabi ni Ikki na mukhang maganda ito. Namangha si Stella, dahil walang masamang tingin sa kanyang mukha na tulad ng sinabi sa kanya ni Kagami. Ipinahayag ni Ikki ang kanyang damdamin kay Stella, ngunit na-misunderstand na hindi siya gusto ni Ikki dahil hindi niya hawak ang kanyang mga kamay. Isang pagtatalo ang naganap sa pagitan nila, at pagkaraan ng ilang oras, pareho silang naghalikan. Nang maglaon, si Ikki at Stella ay nasa kanilang larangan ng labanan, na nakikipaglaban sa kanilang mga katapat, ayon sa pagkakabanggit. Ang kalaban ni Ikki ay si Renren Tomaro, na isang executive ng Student Council at kilala rin bilang The Runner's High, at ang kanyang kakayahan ay ang Mach Grid. Sa pamamagitan ng pag-iipon ng sarili nitong bilis, patuloy siyang bumibilis ng walang hanggan maliban kung siya ay tumigil, mas mabilis kaysa sa sonic speed at ginamit ang kanyang Blackbird na galaw, ngunit pinigilan siya ni Ikki, natalo si Tomaro, at patuloy na nananatiling hindi natalo. Ang kalaban ni Stella ay si Ikazuchi Seijo, ang kanyang gamit ay Zanbato, kilala rin bilang Destroyer. Ang kanyang kakayahan ay ang akumulasyon ng slashing weight. Sa mas maraming pag-indayog ni Seijo, mas bumibigat ang Zanbato. Ginagamit ni Seijo ang kanyang crescendo axe na galaw, ngunit sinira ni Stella ang kanyang Zanbato at natalo siya, dahil si Stella ay maaaring magpababa ng kapangyarihan, mga espesyal na kakayahan, o mga panlilinlang, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay isang A-rank na kabalyero. Ang coverage ng play-by-play ay sakop ni Mikazuki Tsukuyomi. Binati ni Shizuko si Ikki at tinanong kung pwede ba itong matulog sa tabi nito at alagaan siya. Nagselos si Stella sa pakikinig kay Shizuko, kaya sinabihan niya si Ikki na iwan siya, ngunit hindi ito magawa ni Ikki, kaya sinabihan ni Shizuko si Stella na itigil ang panggugulo sa pagitan ng kanilang mga pag-uusap dahil wala siyang kinalaman dito. Ngunit hindi maipahayag ni Stella ang kanyang sarili, kaya sinabi sa kanya ni Nagi na ibunyag ito. Sa kanilang pag-uusap, napansin ni Nagi na may nag-stalk sa kanya sa loob ng 1 linggo, ngunit hindi nagsalita si Ikki ng kahit ano, kaya hindi niya nakilala, ngunit sa pagkakataong ito ay dapat nilang makilala. Hiniling ni Ikki na lumabas ang stalker kaya lumabas ito ngunit dahil sa pagiging mahiyain nito ay nahulog ito sa tubig kaya iniligtas siya. Siya ay isang third-year student sa Class 3-1, si Ayase, at ang kanyang ama, si Keito Ayasuji, ay isang mahusay na eskrimador at ang huling samurai. Nanalo siya sa lahat ng kilalang paligsahan at nasiyahan sa kanyang tagumpay sa mundo ng swordsmanship ng Hapon. Siya ay isang tunay na master, ngunit hindi siya kilala dahil hindi siya isang blazer. Tuwang-tuwa si Ikki na makilala ang anak na babae ni Keito, dahil noong maliit pa si Ikki, nag-aaral siya sa pamamagitan ng panunood ng kanyang mga swordplay match video.
Ngayon ay na-hospital siya pagkatapos ng isang aksidente sa laban. Masaya si Ayase na malaman na hinahangaan ni Iki ang kanyang ama. Dahil hindi alam ni Ayase kung paano makipag-usap sa isang lalaki, inistok niya si Iki para sa gabay nito sa swordplay. Hinayaan siya ni Iki na sumali sa kanyang swordplay training. Habang nagsasanay, sinabi ni Iki kay Ayase na pakiramdam niya ay hindi siya umaabot sa level ni Kaito, at iyon ang dahilan kaya hindi siya humuhusay. Gaano man kabilis niyang gawin ito, hindi niya naaabot ang antas ng kanyang ama, dahil pareho silang magkaiba sa kasarian pati na rin sa kanilang mga istruktura ng katawan at kung paano nagkakaroon ng kanilang mga kalamnan. Sinusubukan niyang gayahin ang taong sinusubukan niyang tularan, at nang mas nagiging malapit siya sa kanila, ay nagiging maliwanag ang kanilang pagkakaiba. Itinama ni Iki ang paunang porma ni Ayase na may kondisyon na kung nakaramdam siya ng pagmamalaki sa paggamit ng eksaktong kaparehong pamamaraan ni Kaito, hindi dapat pilitin ni Ayase ang sarili na baguhin iyon, dahil kapag binago ang pamamaraan, hindi na ito maibabalik. Pagkatapos nito, ginalaw ni Iki ang binti ni Ayase ng ilang milimetro at itinama ang kanyang porma, dahil ang mga babae ay may higit na joint flexibility. Lalo na ang hip joint dahil ang pelvis ng babae ay mas malawak para sa pagbubuntis, at dahil dito, ang kanilang hip joint ay lumalabas at nagbibigay sa kanila ng mas malawak na hanay ng kadaliang kumilos kaysa sa mga lalaki. Ngayon ay naging mas mabilis si Ayase sa pormang ito, dahil sa halip na sa braso, siya ay tumatanggap ng pag-atake sa kanyang buong ibabang bahagi ng katawan, kaya nagpasalamat siya kay Iki at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang mga kamay. Tinanong ni Stella si Shizuko, hindi ka ba nagseselos kay Ayase habang hinahawakan niya ang kanyang kapatid na si Iki? Sumagot si Shizuko na basta nagbibigay lang siya ng lecture sa swordplay, at napapasaya ng tao ang kanyang kapatid, wala siyang problema dito, maliban na lang kung pagtaksilan niya ito at bigyan siya ng kalungkutan. Kinagabihan, tinanong ni Stella si Iki kung ano ang naramdaman niya sa paghawak kay Ayase, dahil insecure siya, kaya sumagot si Iki na si Stella lang ang gusto niya. Kinaumagahan, nag-practice sina Stella at Ayase, at pagkatapos ng kanilang pagsasanay, pumunta sila sa isang restaurant para maghapunan, ngunit may mga bad boy na nambubuli kay Ayase. Sila ay makapangyarihang mga blazer. Habang sinusubukang pigilan sila ni Iki, kinausap siya ng pinuno, si Kuroda, at hinamtos ang bote sa kanyang ulo. Si Kuroda Kurashiki, ang Sword Eater ay ang alas ng Dunro Academy, na nangbubuli na lang ng sinumang mapagtripan at nasa top 8 ng 7-star Battle Festival. Nagalit si Stella, at sinubukan niya itong atakihin, ngunit pinigilan siya ni Iki at sinabing nadulas lang ang kanilang mga kamay, at walang dapat pag-awayan habang nakangiti ang mukha nito. Pagkatapos nilang umalis, tinanong ni Stella si Iki kung bakit siya tahimik simula nang sinaktan siya ni Kuroda, kaya sumagot si Iki na baka ma-expel siya sa paaralan kapag ginamit niya ang kanyang device. Pinagaling ni Yuta Masogi, ang Vice President ng Hagon Academy Student Council, ang sugat sa mukha ni Iki. Sa kanilang pagpunta sa akademya, nalaman ni Iki na si Ayase ang kanyang kalaban para sa ikapitong selection match. Nakatanggap si Iki ng mensahe mula kay Ayase, na may gustong sabihin sa kanya, kaya sinabi niya sa kanya na makipagkita sa kanya sa bubong ng Building 11 sa alas 3 ng umaga, ngunit naisip ni Nagi na maaari itong maging isang bitag, kaya binalaan niya si Iki. Pagkatapos, pinuntahan ni Iki si Ayase sa Building 11 sa napag-usapang oras, kung saan sinabi niya na bago makipaglaro kay Vermilion, kailangan ni Iki na makipaglaro sa kanya, at walang pagkakataon na matatalo niya ito, kaya ano ang gagawin niya? Sumagot si Iki na gamit ang lahat ng mayroon siya, lalaban siya ng patas, at wala siyang magagawa kundi lumaban gamit ang lahat ng mayroon siya. Ang hustisya na hindi nagbubunga ng mga resulta ay katarantaduhan lamang. Pagkatapos sabihin ito sa kanya ni Ayase, nahulog siya mula sa bubong. Upang iligtas si Ayase, ginamit niya ang kanyang kakayahan na ito sure na magagamit lang niya isang beses sa isang araw, na iligtas si Ayase, ngunit ito ay isang bitag dahil gusto ni Ayase na gamitin niya ito upang hindi siya magkaroon ng sapat na oras upang makabawi para sa laban, habang huling 10 oras na lang ang natitira para sa laban, at ngayon ay mas marami na siyang pagkakataong manalo. Pinigilan ni Iki si Ayase, dahil itatapon niya ang kanyang pride bilang isang kabalyero at kahihiyan ng espiritu ng kanyang ama, ang Ayasuji Ito Ryu. Ngunit hindi tumigil si Ayase dahil gusto pa rin niyang manalo sa 7-star battle. Sa umaga ng 11 AM, nagising si Iki at natagpuan ang kanyang sarili sa medical room dahil nawalan siya ng maraming lakas sa pagliligtas kay Ayase. Tinanong ng direktor si Iki tungkol sa pangyayari kagabi. Sa halip, tinanggap niya ang parusa ngunit pinagbawalan siyang magkwento tungkol sa pangyayari. Nagtanong si Iki tungkol kay Ayase Ayasuji ng Class 3-1 sa direktor, kaya sinabi niya sa kanya na mga 2 taon na ang nakalilipas, ang ama ni Ayase, si Kaito Ayasuji, na kilala rin bilang huling samurai, ay hindi na muling humawak ng kanyang espada bilang resulta ng pagkatalo sa isang one-on-one na labanan ng hinamon ng kanyang paaralan. Nilabanan niya si Kuroda Kurashiki, ang Sword Eater mula sa Dunro Academy, at ayon sa mga patakaran, natalo siya sa labanan, kaya ang lupain at ang gusaling ito ay kinuha ni Kurashiki, ayon sa mga patakarang napagkasundoan nila bago ang laban.
Siya ay walang malay sa nakalipas na 2 taon. Kaya para makapaghiganti kay Kurashiki, kailangan ni Ayase na talunin si Iki sa 7-Star Battle Festival. Ang lahat ng kanyang minamahal ay kinuha mula sa kanya, at siya ay itinulak sa sukdulan. Hiniling ni Iki kay Stella na sumama sa kanya dahil may gusto siyang pag-usapan. Sa wakas, ang ika-7 laban sa pagitan ni Ayase Ayatsuji at Iki Kurugana ay magsisimula sa 3rd training field, habang iuulat ni Hang Etsu Tsukuyomi at magkokomento si Yuri Oriki. Pumasok sina Iki at Ayase sa battleground, pareho silang nanalo ng 6 mula sa 6 na laban. Magsisimula na ang labanan, at tinawag ni Iki ang kanyang device na Intenso at kay Ayase, ang Hizame. Wala silang ideya tungkol sa mga kakayahan ni Ayase dahil hindi pa siya nakakasali sa alinman sa mga opisyal na laban bago ang taong ito, kaya walang data, at sa taon na ito ay lumaban siya gamit lamang ang kanyang mga diskarte sa espada at hindi nagpakita ng anuman sa kanyang kakayahan. Ang uri ng kakayahan na taglay niya ang magdedetermina ng direksyon ng kanilang laban. Nagsimula ang labanan, at tumalon si Iki, naghahanap ng mabilis na pag-atake, ngunit biglang nahiwa ang kanyang katawan, kaya't siya ay umatras, at walang nakakaunawa sa nangyari. Pagkatapos ng pag-atake, nagpasya si Iki na mag-ayos muli, ngunit ngayon ay tinamaan naman siya sa kanyang likod. Ang pagbukas ng sugat ay ang kakayahan ng device ni Ayase, ang Hizame. Naiintindihan ni Iki na inilagay na ni Ayase ang mga bitag sa espasyong iyon, at ginamit niya ang hindi nakikitang whirlwind para hiwain siya, ngunit ang pagtatanim ng mga bitag bago ang laban ay labag sa mga patakaran, at kung mahuli si Ayase, ang laban ay matatapos. Iniwan ni Ayase ang mga hiwa ng espada sa puwang na iyon mula kanina sa laban na tumaga sa katawan ni Iki, at sa kanyang kakayahan sa whirlwind, nabuksan niya ang sugat, at sa pamamagitan ng pagbukas ng isang sugat, ang hangin ay mabilis na sumisipsip sa loob, na lumikha ng isang whirlwind. Plano ni Ayase na mahuli ang vital spots ni Iki sa napakaliit na hiwa na ginawa niya gamit ang kanyang Hizame, at ang isang hit ay maaaring maging nakamamatay. Ngunit ipinagtanggol ni Iki ang kanyang sarili mula sa mabangis na pag-atake, at pagkatapos nito, ginamit niya ang hindi regular na pamamaraan ng pagbabantay upang harangan ang espada ni Ayase. Sinabi na ni Iki kay Yuri Oriki na si Ayase ay maaaring lumabag sa mga patakaran sa laban, ngunit gusto ni Iki na hindi niya ito pansinin dahil gusto niyang malaman ang intensyon ni Ayase at kung siya ay matalo ng isang laban, hindi siya mapipili bilang isang kinatawan sa 7-Star Battle Festival. Ayaw ni Iki na wakasan ang pagkakaibigan nila ni Ayase. Hindi pinapansin ni Ayase ang itinuro sa kanya ni Iki at ang alam na niya. Siya ay may higit na pagmamalaki sa kanyang sarili kaysa sa kanyang pinaniniwalaan. Sinabi ni Ayase kay Iki na gaano man kataas ang kanyang pagmamalaki, walang saysay ang lahat kung matatalo siya, at ang mga ideya na hindi nagbubunga ng mga resulta ay walang kabuluhan, kaya gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Nais ni Ayase na manalo sa laban anuman ang mangyari, dahil gusto niyang harapin si Kurashiki sa huling labanan at gusto niya ang kanyang lupain at ang gusaling na talo ng kanyang ama sa labanan sa pagitan nila ni Kurashiki. Si Iki ay sumugod patungo kay Ayase, na lumilikha ng isang pagsugod sa kanyang laman at dugo nang hindi ginagamit ang kanyang kakayahan sa Ito Shiro ngunit sa kanyang perpektong diskarte sa paningin. Kaya't si Ayase ay kailangang gumawa ng higit pa sa pinapayagan ng kanyang paningin upang manalo sa laban at maging kwalipikado upang labanan si Kurashiki, ang Sword Eater. Ginagamit ni Iki ang pamamaraan ng ika-4 na sekretong espada, ang Shinkiro, at inilipat ang kanyang device sa Phantom Mode, dahil ang kanyang intensyon sa simula ng laban ay upang maubos ang kanyang enerhiya at tinalo si Ayase. Sinabi ni Iki kay Ayase na gusto niyang tulungan siya at maibalik ni Ayase ang nawala sa kanya, dahil hindi kailangan ni Iki ng dahilan para tulungan ang isang kaibigan. Si Kaito Ayatsuji, ang Last Samurai, ay nagretiro dahil sa problema sa puso noong si Ayase ay nasa junior high school. Kahit na hindi na siya marunong humawak ng espada, tinuruan pa rin niya ng dignidad at ginagabayan ang kanyang mga estudyante. Sinunod ni Ayase ang kanyang mga turo, mas masunurin kaysa sa sinuman, at isinasapuso niya ang mga ito. Tinuruan niya si Ayase na pahalagahan ang pagkamagalang, tulungan ang mahihina, magalit sa kasamaan, at huwag kalimutan ang kanyang pagmamataas bilang isang kabalyero. Ang Ayatsuji Itoryu ay isang uri ng espada na nagpoprotekta sa mga tao. Alam ni Ayase na wala ng mahabang oras ang kanyang ama, kaya naman tinuruan niya ito ng Ayatsuji Itoryu, isang uri ng pamamaraan ng espada, kahit noong bata pa siya. Si Kuroda Kurashiki, isang third-year student sa Donro Academy, ay lumusob sa mga paaralan ng hindi opisyal at sinisira ang mga paaralan ng martial arts sa paligid ng bayan. Ang kanyang napakalakas na swordplay ay nakakuha sa kanya ng palayaw na Sword Eater. 2 taon na ang nakararaan sa Itoryu School, natalo niya si Kaito Ayatsuji nang hindi ginamit ang kanyang kakayahan, tanging ang kanyang sword technique, at kinuha ang lupain at gusali ng ama ni Ayase na si Kaito. Ang espada ni Kurashiki ay walang pagmamataas o maharlika. Siya ay isang tao na barbaric at bayolente lamang. Nakuha ni Kurashiki ang bahay ng Ayatsuji, na nagkataong isang paaralan ng martial arts. Hinamon ni Iki si Kurashiki sa isang duel fight sa ngalan ng Ayatsuji para bawiin ang kanyang paaralan.
Ipinagbabawal para sa mga mag-aaral ng night na gamitin ang kanilang mga device sa labas ng paaralan, ngunit dahil ito ay isang akreditadong paaralan ng martial arts, pinapayagan si Iki na lumaban ng may pahintulot ng kanyang master. Hiniling ni Kurashiki kay Iki na ipakita ang kanyang mga kwalifikasyon, kaya ibinigay sa kanya ni Iki ang mga card na nakuha niya pagkatapos talunin ang mga gwardya sa labas ng bahay. Tinatawag ni Kurashiki ang kanyang device na Orochimaru. Ang Orochimaru ay maaaring mag-transform sa anumang bagay at maaaring masira ang distansya ng pakikipag-ugnayan ng sinumang eskremador. Naisummon niya ang Intenso, at nagsimula ang nakamamatay na labanan dahil mas mahusay si Iki bilang tugon, kaya naiwasan niya ang mga pag-atake ni Kurashiki. Pagkatapos noon, inatake ni Iki si Kurashiki, ngunit naharangan niya ito. Ipinagtanggol ni Iki ang kanyang sarili mula sa Jakutsujin gamit ang kanyang perpektong pangitain at inatake si Kurashiki gamit ang parehong atake, ngunit madali niyang ipinagtanggol ang kanyang sarili. Ang kapangyarihan na naging pundasyon ng kanyang lakas ay ang bilis ng mga reflexes, ang bilis ng pagproseso upang madama, maunawaan, at tumugon sa isang serye ng mga aksyon. Para sa karamihan ng mga tao, ito ay 0.3 seconds, 0.1 second para kay Stella at Iki, at wala pang 0.05 seconds para kay Kurashiki. Bago makagawa ng isang galaw si Iki, makakagawa siya ng 2 o 3. Kaya sa bilis na iyon, maiiwasan niya ang mga pag-atake na imposibleng maiwasan ng normal, o maitama ang takbo ng kanyang espada bago ito tumama sa espada ni Iki, na nagbibigay daan sa kanya na mag-atake mula sa isang ganap na naiibang anggulo, at ito ang dahilan kung bakit ang kanyang espada ay parang nawawala ito sa kalagitnaan. Si Iki ang unang nakatuklas ng marginal counter ni Kurashiki sa unang laban. Ngunit ang marginal counter ay hindi isang pamamaraan, ito ay isang katangian na mayroon na mula ng pinanganak si Kurashiki. Inatake ni Kurashiki si Iki gamit ang kanyang Hebagami, na sabay-sabay na mabilis na pag-atake mula sa 2 puntos. Ipinagtanggol ito ni Iki sa pamamagitan ng paggamit ng pamamaraan ng irregular na pagbabantay, kaya umatake si Kurashiki sa pamamagitan ng isang quadro attack, isang national level skill, kung saan nagkaroon ng hiwa si Iki sa kanyang tiyan. Ipinagtanggol ni Iki ang lahat ng atake ni Kurashiki gaya ng ginawa ni Kaito, nakangiti. Naniniwala si Ayase na ang kanyang ama, si Kaito, na napahiya, ngunit alam ng kanyang ama na balang araw ay may darating na hamunin siya, at iyon ang dahilan kung bakit siya humingi ng tawad kay Ayase nang siya ay natalo sa labanan. Umiyak si Ayase at sinisi ang sarili dahil sa kawalan ng isang mahusay na swordsmanship, dahil hindi niya mabasa ang katawan at kaluluwa ng kanyang ama. Samantala, nalaman ni Stella ang tungkol sa kahinaan ni Kurashiki. Kapag ginamit niya ang marginal counter, mabilis na nauubos ang kanyang stamina dahil kailangan niyang gumawa ng higit pang mga aksyon para dito. Sa wakas, ginamit ni Kurashiki ang kanyang kakayahan gamit ang kanyang device, ang Yamato no Orchi, na lumikha ng maraming Jakutsujin, ngunit sa halip na ipagtanggol ang kanyang sarili, inatake kaagad ni Iki si Kurashiki, na parehong sinubukan ni Kaito na ipakita kay Kurashiki sa pagtatapos ng labanan, habang natalo si Kurashiki sa huling secret technique, ang Ten Imuho. Umalis si Kurashiki sa bahay, sinabihan si Iki na lumaban sa 7-Star Battle Festival. Humingi ng tawad si Ayase kay Iki dahil kasalanan niya kung bakit ito hinarap ni Iki at sinisi niya ang kanyang sarili sa kawalan ng tamang kaalaman tungkol sa Ayasuji Itoryu. Inaliw ni Iki si Ayase, ito ay dahil sa kanya kaya niya ginamit ang pamamaraan, ang Tenimuho, dahil naalala niya ito hanggang sa huling sandali. Pagkatapos noon, sinagot ni Ayase ang kanyang mga aksyon at inamin sa Committee of the Selection Match ang pandaraya kay Iki, kaya tinanggal siya sa selection match at nasuspinde ng 10 araw. Nagmensahe si Ayase kay Iki na nasa kamalayan na si Kaito, at natuwa sina Iki at Stella. Pagkatapos, nakita natin na si Iki Kurugana ay nanalo sa kanyang ika-12 laban. Kaya binalak ng direktor na ipadala sina Iki at Stella sa training camp ng Okatama School para sa kanilang pagsasanay, dahil sila ang pag-asa ng mga mag-aaral sa unang taon. Tinatawag itong premarital trip at nagsasaya si Stella. Nagalit si Shizuko nang hindi niya mapigilan sina Iki at Stella na maglakbay. Ngayon ay uuwi na si Shizuko, kaya't hiniling niya si Nagi na sumama sa kanya, ngunit nakagawa na siya ng mga plano at sinabi sa kanya na walang katulad ang isang pribadong paglalakbay sa bakasyon, at ito ay parang isang intuition lang ng babae. Nakaramdam ng lamig si Stella at sinabi kay Iki na parang lover spot ito at hahalikan na siya, pero pinigilan siya ni Iki dahil may mga taga-student council. Si Stella ay naglalaro ng badminton kasama si Renren, ngunit hindi ito parang badminton habang ginagamit nila ang kanilang mga kakayahan. Pagkatapos nilang linisin ang mga training camp pagkatapos ng 1 buwan, ang mga kinatawan ng mga mag-aaral ay dapat magkaroon ng kanilang training camp, kaya bago iyon mangyari, kailangan nilang linisin ang lugar. Nalaman ni Iki na walang sapat na tao upang maglinis, kaya ipinadala ng direktor sina Iki at Stella para sa kanilang tulong, tulad ng hinihingi ng student council sa kanya. Sinabi ni Renren kay Iki na ang presidente ng student council ay sabik na naghihintay na makita siya. Pagkatapos nilang maglinis, pinuntahan nina Iki at Stella ang talon, na inaabot ng halos 1 oras bawat daan.
Sa kanilang pagpunta sa talon, tinanong ni Iki si Stella kung pagod na ba siya, dahil ngayon sa tanghalian ay 2 malalaking mangkok lamang ang kinakain niya, habang karaniwan ay madali siyang kumakain ng 7 malalaking mangkok. Sinagot siya ni Stella na hindi siya nagugutom ngayon dahil hindi siya nakakuha ng sapat na ehersisyo. Sinabi sa kanya ni Iki na maaari silang bumalik sa kampo kung masama ang pakiramdam niya. Ngunit tinanggihan siya ni Stella, dahil sa wakas ay nag-iisa na sila. Samantala, nakarating si Shizuko sa kanyang tahanan. Hinahangaan niya si Iki sa pamamagitan ng pagtingin sa album ng kanilang pamilya. Sinabi ng katulong kay Shizuko na tinatawag siya ng kanyang ama. Sinabi sa kanya ng kanyang ama na narinig niya ang tungkol sa kanyang record sa pakikipaglaban para sa selection match, kaya ipinagmamalaki niya ito dahil isinasabuhay niya ang pangalang Kurugana. Sinabi ng ama ni Shizuko na sa kanyang mga kakayahan, sigurado siyang makakakuha siya ng pwesto para sa mga kinatawan, kaya huwag magpabaaya sa kanyang pagsasanay. Nagpunta si Shizuko sa kanyang silid sa galit dahil hindi niya pinuri ang kanyang mga pagsisikap. Sinabi ni Stella kay Iki na nahihilo siya at ang bigat ng kanyang katawan. Akala niya siguro dahil sa halik ay nabuntis siya, pero sinabi sa kanya ni Iki na nilalagnat lang siya. Walang ideya si Stella tungkol dito, dahil hindi pa siya nilagnat noon. Dahil umuulan, hindi na sila makabalik sa kampo, sa halip, naghintay sila sa isang lodge sa bundok. Sinunog ni Iki ang mga troso ng kahoy. Dahil mataas ang lagnat ni Stella, sinabihan siya ni Iki na tanggalin ang kanyang basang damit dahil mababawasan nito ang temperatura ng kanyang katawan. Nais ni Iki na sabihin sa lahat ng buong pagmamalaki na gusto niya siya, ngunit kung mapasok agad sila sa ganoong uri ng relasyon sa kanya, hindi niya magagawang proud ang magulang niya o ang pamilya ni Stella. Gusto ni Stella ang pagiging sobrang seryoso niya sa kanilang relasyon. Nakatanggap ng tawag si Iki mula sa student council. Nag-alala sila, kaya sinabi ni Iki na nasa mountain lodge sila. Isang lalaki sa labas ng lodge ang nagbigay ng kanilang lokasyon sa isang tao. Biglang may narinig na kakaibang tunog si Iki kaya lumabas siya para tingnan. Doon, nakita niya ang isang higanteng halimaw na bato na dumudurog sa lodge. Habang natutulog si Stella sa loob ng lodge, tumakbo si Iki at kinuha si Stella palabas ng lodge. Pagkatapos noon, inatake niya ang halimaw gamit ang Sage Key, ang unang sikretong espada, na nagpaputol-putol ng halimaw ngunit nabubuo ito muli, na lumikha ng higit na katulad niya. Ngunit sa tamang panahon, dumating ang mga tao mula sa student council at iniligtas sila. Sinimulan nilang labanan ang mga halimaw, ngunit mahirap silang patayin dahil paulit-ulit silang nabubuo ang mga piraso. Sinabi ni Misogi kay Iki na hindi matatapos kung sasalakayin lang natin ang mga manikang bato. Sigurado na may blazer na kumokontrol sa kanila na parang mga puppet gamit ang mga wire, parang gumagamit ng steel wire. Ito ay isang blazer na gumagamit ng mahiwagang mga string upang malayo ang makontrol ang mga hindi organikong substance. Maaari niyang kontrolin ang mga ito mula sa ilang 12 o kilometro ang layo, at kung matunta nila ang string pabalik, makikita nila ang taong iyon. Si Toka, ang presidente, ay dumating at winasak ang lahat ng mga halimaw, na nagbibigay ng pagkakuryente sa blazer sa pamamagitan ng string na kumokontrol sa kanila gamit ang kanyang Raikiri Thunder Slash. Namangha si Iki sa husay ni Toka sa pakikipaglaban. Isa siya sa nangungunang 4 sa 7-Star Battle Festival noong nakaraang taon at ang pinakamalakas na knight sa Hagan Academy. Samantala, nalaman ni Shizuko na lalaban siya sa kanyang ika-13 laban kay Toko Todo ng Class 3-3, ang sekretarya ng Student Council. Natagpuan siya ni Shizuko na isang karapat-dapat na kalaban. Si Shizuko ay nag-iisip tungkol sa kanyang pagkabata, na ipinanganak bilang isang anak na babae ng punong pamilya ng Kurugana at nagkaroon ng talento bilang isang blazer mula noong kanyang pagkabata. Siya ay makasarili, tulad ng gusto niya, dahil ang mga bata ay maaaring baluktutin ng hustisya at ang mga matatanda ay maaaring magpatawad ng mga pagkakamali sa harap ng kapangyarihan. Si Shizuko ay talagang naiinis sa mga tao, ngunit isa siya sa kanila. Si Iki ang taong nagsabi sa kanya kung ano ang problema. Hindi sumuko si Iki sa anumang kapangyarihan. Sa sandaling iyon, nagpasya si Shizuko na sundan ang kanyang kapatid na si Iki Kurugana, ngunit wala siyang alam tungkol sa kanyang malupit na kapaligiran o sa lungkot ng pag-iisa na kanyang dinadala. Samantala, nakikita natin sina Iki, Stella, at Nagi sa Hagan Academy na nag-uusap tungkol sa rock puppet. Nagtanong si Nagi tungkol sa likas na katangian ni Toko Todo, kaya't sumagot si Iki na hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap sa kanya, ngunit siya ay kasing lakas ng narinig niya sa mga alingaw-ngaw. Kakalabanin siya ni Shizuko bukas sa selection, kaya nagsasanay siya ng mock battle sa mga upperclassmen, na gumagamit ng kidlat. Nag-aalala si Stella dahil gumagamit ng tubig si Shizuko, kaya ang gumagamit ng kidlat ang pinakamasamang uri ng kaaway, ngunit sinabi ni Nagi sa kanya na hindi ito naaangkop sa kaso ni Shizuko dahil mayroon siyang napakataas na antas ng kakayahang kontrolin ang mahiwagang kapangyarihan. Maaari siyang bumuo ng ultra-pure na tubig na walang mga impurities, at ang conductivity ng ultra-pure na tubig ay halos zero, na nangangahulugang hindi ito madadaluyan ng kidlat. Nag-aalala si Iki, dahil ayaw niyang ipagpilitan niya ang sarili.
Magiging masaya siya kung matatapos ang laban nang hindi siya nasasaktan. Pinuntahan ni Stella si Shizuko, na naliligo, at nadulas sa pagsasabi sa kanya na nag-aalala si Iki sa kanya. Sinabi ni Shizuko kay Nagi na hindi siya isang malakas na kabalyero, kaya ang kanyang kuya, si Iki ay nag-aalala sa kanya. Kung si Stella ang makikipaglaban kay Toka, hindi siya mag-aalala. Sa halip, pagkakatiwalaan niya ito at susuportahan siya. Nagpatuloy si Shizuko, si Iki ay hinamak ng buong pamilya Kurugana at umalis sa bahay. Ito ang unang pagkakataon na napagtanto niya ang sukdulan, mabigat, at masakit na katotohanang nakatago sa likod ng kanyang ngiti. Kaya nagpasya siya kung walang magmamahal sa kanya, mamahalin niya ito, at siya ang magbibigay ng buong pagmamahal sa kanya. Kaya kailangan niyang maging malakas, kung hindi, hindi niya magagawang panatilihin itong malapit at mauuwi sa pagkawala niya ng mag-isa. Nagpasya si Shizuko na patunayan ang kanyang sarili sa laban bukas sa pamamagitan ng pagtalo kay Toko Todo, ang presidente ng Student Council. Sa wakas, nagsimula ang labanan sa pagitan ni Shizuko at ng freshman na nanalo sa 12 laban, si Toko Todo. Ang laban ay iuulat ni Mikazuki Tsukuyomi, habang magkokomento si Nenesaikyo Sensei. Sina Shizuko at Toka ay hindi gumagalaw habang naghihintay sila kung paano kikilos ang kanilang kalaban. Si Shizuko ay hindi gustong gumawa ng unang hakbang dahil si Toka ang may pinakamalakas na sandata na magagamit niya sa malapitan sa layo ng espada. Ang maharlika na sining ni Toka ay napakalakas at matindi kaya binansagan niya ito mula dito, ang Super Electromagnetic Sword Drawing Technique, ang Raikiri. Nanalo siya sa lahat ng nakaraan niyang laban gamit ang Raikiri, dahil kapag ginamit at na-release niya ito, siguradong lalaslasin niya ang kanyang kalaban. Ang pantog na tumalo kay Toka at nanalo sa huling laban ay isang spear user na nanatili sa labas ng attacking range ng Raikiri, dahil kahit siya ay natatakot sa kanya. Si Shizuko ay magaling sa mga long-range magic battle, kaya walang magandang dahilan para pumasok siya sa isang lugar na magpapahamak sa kanya. Ginamit ni Shizuko ang kanyang kakayahan sa Tudo Heigen para i-freeze ang lupa at atakehin si Toka, ngunit iniwasan niya ito at gumawa ng counterattack mula sa malayong distansya ng may mahusay na katumpakan. Napagtanto ni Toka ang kalamangan ni Shizuko at puwersahang itinulak siya pabalik, kaya upang mapanatili ang pagpapatuloy ng Shoha Suiren, dapat ipagpatuloy ni Shizuko ang pagbuo ng ultra-pure na tubig, at sa kabilang banda, kailangang patuloy na pakawalan ni Toka ang mga pag-atake ng kidlat. Natural lamang na ang kanilang pagkakaiba sa bilis ay nagiging maliwanag. Hinuli ni Shizuko ang mga binti ni Toka at gumawa ng pader para makapag-isip, ngunit hindi nagtagal si Toka para basagin ito. Ginamit ni Toka ang Nuki-Ashi, isang kombinasyon ng mga palihim na hakbang at mga diskarte sa paghinga mula sa sinaunang martial arts, at inatake si Shizuko, na nagbigay sa kanya ng unang pinsala. Tinanong ni Nagi kung paano ito gumagana, at sumagot si Iki na, hindi tulad ng mga makina, hindi makikilala ng mga tao ang lahat ng detalyado tungkol sa kung ano ang nakikita o naririnig natin dahil ang ating mga utak ay mag-o-overheat. Ang Nuki-Ashi ay tungkol sa pagtatago ng pag-iral ng kalaban sa ilalim ng walang malay na isip ng kalaban. Bilang resulta, hindi alam ni Shizuko na nakikita niya siya. Ang kanyang mga mata ay sinusundan ang mga galaw ni Toka, ngunit ang kanyang kamalayan ay ikinategorya ang mga ito bilang hindi kinakailangang impormasyon, kaya hindi ito mauunawaan. Hindi akalain ni Iki na magagawa ng isang estudyante ang ginagawa ng Demon Princess. Tulad ng natutunan ni Nene at Toko mula sa parehong kabalyero, si Torajiro Nango, ang labanan ng Diyos ay posible para sa kanila, sinabi ng direktor kay Iki. Si Shizuko, na naglalaro ng pagdepensa hanggang ngayon, ay sinubukang salakayin si Toka, na tinakpan ang buong field ng usok at sinubukang laslasin siya ng isang water sword, ngunit pinutol lang ito ni Toka at ginamit ang Raikiri para talunin si Shizuko. Pagkatapos, tinalo ni Stella ang kanyang kalaban at nanalo sa ika-14 na laban. Naglakad-lakad sina Stella at Iki, kung saan napag-usapan nila ang pangakong lalabanan nila ang isa't isa sa 7-Star Battle Festival at maghahalikan. Isang lalaking nakatago sa likod ng mga puno ang nagpicture sa kanila habang naghahalikan sila. Tinawag ng direktor si Iki sa kanyang opisina, binati siya para sa kanyang mahusay na trabaho, at nagtanong tungkol kay Akaza, isang tuso na matanda mula sa Federation of Magical Knights. Sinagot siya ni Iki na ilang beses na niya itong nakita noong nakatira pa siya sa bahay ng kanyang magulang, at miyembro siya ng pamilya ng Kurugana Branch. Sinabi sa kanya ng direktor na si Akaza ang namamahala sa komite ng etika sa Federation ng Japanese Branch, at palihim siyang sumisinghot sa kanilang paaralan. Nagpunta sina Stella at Iki upang makipagkita sa Student Council, dahil hiniling nila na pumunta sila. Si Toko Todo ay pala kaibigan gaya ng iniisip ni Iki. Pagkatapos nilang lahat ay pumunta sa Totokabara Foundation, isang social welfare corporation, dahil nagmula sina Toka at Misogi sa isang lugar na katulad nito sa Fukuoka, tuwing may oras sila, binibisita nila ang mga bata doon. Nakita ng mga bata si Stella Vermilion sa telebisyon, kaya nagsimula silang makipaglaro sa kanya. Hiniling nila Iki at Stella na sumama, dahil matutuwa ang mga bata.
Nagpasalamat si Iki kay Toko sa pagligtas sa kanila sa Okutama at pagbibigay din ng magandang laban sa kanyang kapatid, kaya sumagot si Toko na hindi niya kailangang pasalamatan ito dahil ang kanyang kapatid na babae ay isang mahusay na manlalaban na ginawa niyang tanggalin ang kanyang salamin at sabihin sa kanya ang tungkol sa kanyang maharlika na sining, ang reverse sight. Hindi maalis ni Iki ang kanyang mga mata sa mukha ni Toko habang nakatingin ito sa pinanggagalingan ng kanyang lakas, na nakuha niya mula sa mga bata na pinrotektahan niya mula sa lugar kung saan siya nakatira. Pagdating nila sa school, nalaman nilang nasa dyaryo ang picture nilang naghahalikan. Nandoon ang press dahil si Stella ay isang celebrity sa state guest level. Si Mamoru Akaza, ang alipores ng ama ni Iki ay pumunta doon upang arestuhin si Iki para sa pagsasagawa ng pagdinig sa insidenteng ito. Noong ika-28 ng Hunyo, si Iki Kurugana ay nakakulong sa isang hindi kilalang lugar sa Tokyo. Sa International Federation of Magical Knights, ang lugar kung saan isinagawa ang pagdinig ni Iki. Pagkuha ng pag-amin mula kay Iki mismo ang layunin ng pagdinig. Pagkatapos ng pagdinig, ikinulong si Iki sa selda para sa pagdinig bukas. Sa Hagon Academy, nanalo si Stella sa lahat ng 15 laban, at tinatalakay ng madla ang balita ng relasyon ni Iki at Stella. Ito ang ika-4 na araw ng pagkakakulong para kay Iki, at sa halip na lumaban sa akademya, lalaban siya sa kanyang selection match doon at naipanalo ito. Ngayon ay ika-8 araw ng pagkakulong nang lumaban si Iki at nanalo sa kanyang ika-16 na selection match. Pagod na si Iki at malapit nang bumagsak, ngunit nasalo siya ni Oriki Sensei at lihim na inilagay ang isang bagay sa kanyang bulsa. Pagkaraan ng ilang oras nang buksan ito ni Iki, naging masaya siya dahil buhok ito ni Stella, at naunawaan niya na tinutupad ni Stella ang kanyang pangako habang siya ay nanalo sa laban. Sa ika-9 na araw ng pagkakulong, hiniling ni Iki na makipagkita sa kanyang ama, si Etsuki Kurugana, upang direktang iapela sa kanya ang kanyang kawalang kasalanan. Sinabi ni Iki sa kanyang ama na ang kanyang ranggo ay F pa rin, ngunit siya ay nagsusumikap, at tinanong siya nito kung kikilalanan niya siya kung siya ay mananalo sa 7-Star Selection Festival, dahil naisip niyang hindi siya kinikilala dahil siya ay mahina. Sumagot ang kanyang ama na lagi siyang kinikilala, ngunit ang mga diskarte sa pagtuturo sa isang taong walang talento ay walang saysay, at ang pinakamasama ay kapag nakakuha sila ng mga katamtamang resulta sa kanilang katamtamang kakayahan, tulad ng ginagawa ngayon ni Iki. Kapag ang isang tao na hindi dapat gumawa ng anumang bagay ay natatapos sa paggawa ng isang bagay na nagbibigay ng hindi kinakailangang kumpiyansa sa mga taong walang kakayahan, ito ay maglalagay ng isang pagkalumpo sa organisasyon. Nasaktan si Iki sa sagot ng kanyang ama, dahil walang nararamdaman ang kanyang ama sa kanya, at umiyak. Sa ika-11 araw ng pagkakulong, nanalo si Iki ng 19 na laban sa mga selection match. Sa ika-17 araw ng pagkakakulong, ipinaalam ni Akaza kay Iki na si Toko Todo ang magiging kalaban niya sa huling selection match, ngunit ayaw ng komite ng etika na magpatuloy pa siya, at kung gusto niyang patunayan ang kanyang mga kwalifikasyon, kailangan niyang maipanalo itong laban sa harap ng publiko. Kung manalo siya laban kay Toka, hindi na nila siya hahabulin pa, ngunit kung matalo siya sa laban, kailangan niyang isuko ang pagiging isang magical knight. Magsisimula ang laban bukas ng alas 11 ng umaga. Si Toka ay nakikipag-usap sa kanyang ina sa telepono. Dumating doon sina Shizuko at Nagi habang hinihintay sila. Sinabi sa kanila ni Toko na lalabanan niya si Iki bukas, ngunit wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Alam niya na si Iki ay pupunta sa battlefield, at alam din ni Toko na masama ang kondisyon ng katawan ni Iki, ngunit kailangan niyang lumaban gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Sinabi ni Toko kay Shizuko, sabihin kay Iki na umatras na lang sa laban, ngunit sinabi niya na kailangan niya ng ilang oras upang pag-isipan ito. Ito ang huling araw ng laban sa selection match. Ngayon ay magkakaroon ng 6 na laban sa iba't ibang lokasyon, at ang 6 na mananalo sa mga laban na iyon ay makakatanggap ng mga tiket sa 7-Star Battle Festival. Kabilang sa kanila si Stella Vermilion, na ang kalaban ay isa sa mga kinatawan ng paaralan noong nakaraang taon, si Mizuki Ohinata. Ang laban ay ipapalabas din sa TV. Ang taga-komento ay si Nene Saikyo, habang iuulat ni Tsukuyomi. Oras na para simulan ang laban, ngunit hindi pa dumarating si Iki Kurugana, kaya ayon sa mga panuntunan sa selection match, kung hindi siya lalabas sa loob ng 15 minuto, matatalo siya batay sa patakaran. Tinanong ng direktor si Akaza tungkol kay Iki, dahil ipinangako niya na dadalhin ng Federation si Kurugana sa pamamagitan ng kotse. Sinabi ni Akaza na nang pumunta siya doon para sunduin siya noong mga oras na iyon, nakaalis na siya. Sa wakas ay narating na ni Iki ang battlefield. Mukha siyang pagod, ngunit nang ipakita sa kanya ni Stella ang kanyang medalya, siya ay naging masaya. Magsisimula na ang selection battle sa pagitan ni Toka at Iki para sa 7-Star Battle Festival. Pumasok si Toka mula sa silangan na tarangkahan, at si Iki mula sa kanlurang tarangkahan. Ginamit ni Iki ang kanyang Ito Shuro mula sa simula ng laban, na ikinagulat ng lahat, ngunit sa kanyang matinding kapangyarihan, nabasag niya ang Raikiri, natalo si Toka. Pagkatapos ng laban, nag-propose si Iki kay Stella sa harap ng lahat.
Inanunsyo ang resulta ng 7-Star Battle Festival, at sa 6, kasama rin sina Iki Kurugana, Stella Vermillion, at Nagi Arisuan. Pagkatapos nito, ipinagkatiwala nila ang kanilang bandila ng paaralan, at inihayag ni Toka ang pinuno ng taon, si Iki Kurugana. Dinadala nito ang pagtatapos ng anime. Mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong videos.